Wala akong pakialam kahit maging kayo pa dahil nagsasama na lang naman tayo para sa bata. May mahal na akong ibang babae kaya magmahal ka na rin ng ibang lalaki kaya sinunod ko po ang gusto niya. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Jeljel at tawagin naman daw nating Buboy ang 5 taon niya ng live-in partner. Pero bago pa sila nagsama ni Buboy ay nahulihan niya na ito ng ibang babae na inuuwi sa bahay ng kanilang tropa habang buntis si Jeljel nung panahon na yun. Binaliwala lang yun ni Jeljel dahil ang nasa isip niya ay sa kanya pa rin naman uuwi si Buboy hanggang sa umabot na ng 2 taong gulang ang kanilang anak. Nahulihan niya na naman ng panibagong babae si Buboy kaya sinabi niya na kapag hindi siya tumigil sa pambababae ay aalis na sila ng bata. Tumigil naman sa pambababae si Buboy pero kinailangan niyang madistino sa probinsya para makapagtrabaho at buwanan lang pwedeng umuwi. Naging maayos naman ang lahat dahil palaging nag-a-update sa kanya si Buboy pero umabot ng 4 na buwan bago sila nauwian. Kaya parang nagdududa na naman si Jeljel dahil pagdating ni Buboy ay may panibagong password ang kanyang cellphone. Bandang 3:00 ng madaling araw nang tumunog ang cellphone ni Buboy at nabasa naman ni Jeljel ang message. Umuwi ka na pala sa inyo pero hindi ka man lang nagpaalam sa akin at sinabi niya yung kay Buboy pero ang sagot ni Buboy ay katrabaho niya lang. Kinabukasan ay may nag-text na naman kay Buboy kaya tinanong na ni Jeljel kung sino ba talaga yon pero ang sagot ni Buboy ay wag daw siyang pakialaman. Nung araw din na yon ay nakipaghiwalay na si Jeljel kay Buboy. Umuwi siya sa bahay ng kanyang mama pero hindi pa lumilipas ang ilang oras ay nandyan na si Buboy para sunduin sila. Sinabi ni Buboy na magbabago siya basta bumalik lang ang kanyang mag-ina at hindi na daw siya mambababae. Hanggang sa isang araw na may kaibigan si Jeljel na niyaya siyang makipag-inuman dahil gusto niyang makalimot. Akala ni Jeljel na silang magkakaibigan lang ang pupunta pero may isang lalaki pala silang bisita na itago na lang natin sa pangalang Baloloy. Nilapitan siya ni Baloloy at tinanong kung bakit mukha siyang malungkot hanggang sa lumipas ang inuman at sila ay nakapagkwentuhan. Pero kinailangan ng umuwi ni Jeljel at nagpaalam na siya sa kanyang mga kaibigan pero nagpresenta naman si Baloloy na ihatid siya sa kanilang bahay. Ibinigay din sa kanya ni Baloloy ang kanyang Facebook account na una ay ayaw niya sanang i-chat pero hindi nagtagal ay palagi na rin sila nakakapag-usap. Pero pakiramdam ni Jeljel ay niloloko niya na ang kanyang asawa kaya sinubukan niya itong pigilan at binlock niya na si Baloloy. At nang makauwi na ulit sa bahay nila si Buboy, sinabi niya kay Buboy na may nakakausap na siyang ibang lalaki. Pero ang tanging sagot lang sa kanya ni Buboy ay bahala ka dahil buhay mo yan, nagsasama na lang naman tayo para sa anak natin. Kaya kung maging kayo man ay wala na akong pakialam dahil may mahal na akong ibang babae at magmahal ka na rin ng ibang lalaki dahil hindi na kita mahal. Kaya ipinagpatuloy na lang ni Jeljel ang pakikipag-usap niya kay Baloloy hanggang sa umabot sila ng 1 taon at umami na sa kanya si Baloloy na mahal niya na si Jeljel. Napapamahal na rin si Jeljel kay Baloloy kaya inamin niyang lahat yon kay Buboy at sinabi niya na aalis na sila ng bahay at uuwi na sa kanyang mama. Kung kailan naman handa na si Jeljel na umalis, saka naman sinabi sa kanya ni Buboy na magbabago na siya kaya wag na wag silang aalis mag-ina. Umiyak na lang si Jeljel at sinabi niya kay Buboy na bakit ngayon ka pa magbabago kung kailan nagmahal na ako ng iba. Nangako si Buboy na iiwanan niya na ang babae niya pero parang nawala na ang pagmamahal ni Jeljel sa kanya. Hanggang sa nalaman ng mga magulang ni Buboy ang tungkol dito at ichinismis nila si Jeljel sa kanilang buong baryo na siya daw ang nagloko. Pinagkalat nila na hindi raw ako marunong makontento sa asawa ko pero wala silang kaalam-alam sa mga pinagdaanan ko. At ang pinaka nakakainis pa ay wala man lang ginawa si Buboy para pigilan ng mga magulang niya para siraan ako at hindi siya nagsabi ng totoo. Sa ngayon ay nandito na po ako sa bahay ng mama ko kasama ko ang anak ko at hanggang ngayon ay boyfriend ko pa rin si Baloloy. Si Buboy naman po ay nasa probinsya kasama ang bago niyang asawa dahil doon na sila nanirahan. Kaya sana po ay mapili ang aking kwento. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Hindi naman humihingi ng payo ang ating letter sender pero gusto ko lang talagang kumuda dahil katulad mo nawawalan din kami ng gana sa lahat. Kaya kaming baguhin ng sama ng loob. Kaya wag kayong masyadong assuming na hindi namin kayo kayang iwanan dahil kapag kami ay namanhid na, finish ka na talaga, boy. Pero hindi naman natin masisisi yung mga babaeng nananatili pa rin kahit hindi na tinatrato ng tama kasi nagmamahal sila eh. Alam nyo kung ano yung meron sa mga babaeng hindi agad umaayaw. Yun yung pag-asa nila na baka sakaling magbago pa o maging maayos pa. Pero kapag nawala na yung kakatiting nilang pag-asa, kahit mahal ka pa niyan, bibitaw na yan.